أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag ng Quran, Tafsir Al-Quran Al-Karim, Surah Al-Baqarah. So tayo ay nasa 104 hanggang ngayon ay 104 at saka 105 insyaAllah. So hindi na natin pinaliwanag yung tafsir ng ayat ng siher o ng magic dahil naipaliwanag na natin ng ilang beses sa Kitab at-Tauhid. So kaya dumiretso na tayo sa ayat number 104. So a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu undurna wasma'u walil kafirina adabun alim. So ito ang pagkatapos kunin ng mga Yahud ang magic, pinagpalit nila ang magic sa katuruan ng Islam. Hindi na tinanggap ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran. So patuloy ang kanilang paninira sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ultimo salita at gawa. So kaya sinabi rito na Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu. So sabi nga ni Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, na kapag binabanggit sa inyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, sabi rito ng sa hadith na fa innahu khair yu'maru bihi aw syar yanha anhu. Sabi niya, pakinggan niyo ito mabuti, makinig kayong mabuti, dahil maaring mayroon itong kabutihan na ipag-uutos at mayroong masamang ipagbabawal. Ang kalimitan na nida o address ng Ya ayyuhalladhina amanu, ito ay karamihan ay madaniya. Dahil nung ang ay sa Makkah, wala pa ang mga legislation masyado ng batas. So ang address ng karamihan sa Quran sa Ya ayyuhan nas, ito ay Makkiyah. So dito sabi rito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, address sa mga believer o mga nananampalataya. Dahil ang mga believer, sila ang mga taong nakikinig at sila ang sumusunod at umiiwas sa pinagbabawal. Kaya talaga ito ay isang magandang address sa kanila dahil ito ay palatandaan na sila ay tinatanggap nila ang kautusan at pinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi rito, La taqulu ra'ina wa qulu undurna. So dito ang nakita natin dito ay pautos at pinag-uutos at pinagbabawal. Sabi rito, La taqulu, wag kayong magsabi ng ra'ina. So ito ay pagbabawal, nahi. Ito ay nahi, La taqulu. Wag kayong magsalita ng ra'ina. Wa qulu undurna. Ano ang sabab ng nusul ng aya? Na para maintindihan talaga natin ang salita na ito, ito ay mga hindi masyadong common na kalima o kalam na makikita natin sa Quran at sa Sunnah. Ito ay bihirang-bihira. So, ra'ina, nang ito ay ang sabab ng nusul ng aya, na ang mga sahaba ridwanullahu alaihim, kapag sila ay nag-aaral sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag sila ay nag-aaral, sinasabi nila sa Propeta, Ya Rasulallah, sabi nila, ra'ina. Ito ang address nila sa Propeta, ra'ina. Ibig sabihin na ang ra'ina ay magmula sa word na mura'a, na kami ay iyong pangalagaan, kami ay iyong tulungan, kami ay iyong pangalagaan, at i-consider mo ang aming sitwasyon at ibigay mo sa amin ang kaalaman. Kasi alam naman natin, ang level ng mga tao na nakikinig hindi pare-pareho.
Merong taong madaling makaintindi, meron ng taong medyo mataas ang kaalaman. Kaya ito ang ginagamit nilang salita para maunawaan sila ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At alam naman natin ang address ng Quran at ng Hadith, lalo na kapag ito ay mga Arab, doon sa lugar nila talagang karamihan sa kanila nakakaintindi. Kaya siyempre, lalo kapag bago pa lang, gusto nila talagang maunawa ang mabuti at hinihiling nila sa propeta na intayin sila kapag hindi sila intindihan at tulungan sila sa pag-aaral nila, memorize ng Quran, pag-intindi ng Quran at pagsasabuhay ng Quran. So yan ang ibig sabihin ng Ra'ina. Sa mga sahaba, ridwanullahu alaihim, mga Arab sa Madina, kapag ito ay tinatawag nila ang propeta ng Ra'ina, ang kalang layunin ay maganda, dahil maganda ang meaning niya. Kaya lang, nung marinig ito ng mga Yahud sa Madina, sa kanilang lingwahe, meron itong ibang kahulugan. So kaya kapag narinig nila ang mga sahaba na tinatawag ang propeta, ina-address ang propeta ng Ra'ina, sila ay tuwang-tuwa at sila ay nagtatawanan at ito ay binibiro nila at pambabastos ito sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinapalitan nila yung salita. So sa kanila, ang ibig sabihin ng Ra'ina, dinadagdagan, pinapalitan nila ng konti, halos pareho ay ruuna. Ang ibig sabihin nito ay na ang propeta raw ay may kakulangan sa pag-iisip, hindi maganda ang pag-uugali. Ibig sabihin natin, foolish o stupid na tao. Yan ang ibig nilang sabihin sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Ru'ana. At ang ano niyan, yung ibig sabihin pagbabastos sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magmula sa dila ng mga Yahud. Kaya nang ito ay nangyayari, so ito ay nirebuild ang aya na ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbawalan ang mga Muslim na gamitin ang salitang Ra'ina. Wa qulun durna, at pinalitan ang salita na yan ng ibang salita na ang gamitin ay undurna. So kanina, pinagbabawalan sila na gamitin yung salita na yun para tumigil ang mga Yahud at i-block ang mga Yahud sa kanilang ginagawang pambabastos sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At sila ay inutusan ng ibang salita. So kaya kanina, la taqulo dito naman pagkatapos waqulun durna, at sabihin niyo undurna. Ang meaning nila, ang kahulugan ng Ra'ina at sa undurna ay halos pareho, sabi ng mga ulama, na undur na ibig sabihin, intayin mo kami, unawain mo kami, tanggapin mo ang aming sitwasyon. Dahil sila ay lalo na mga bagong mga Muslim. So yun ang magandang approach nila sa propeta nung kahit yung isang salita. Pero ito ang pinagamit sa kanila para wag na magkaroon ng pagkakataon ang mga Yahud na ang propeta ay bastusin. Nabastusin ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos sabi rito, wasma'u. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wasma'u. So ang ibig sabihin dito ng asma'u, ibig sabihin hindi lamang na pakinggan natin at tugunin natin ang panawagan o ang nida ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang pinag-uutos na palitan, na pinagbabawalan tayong gamit yung ganong salita, at ito ang gamitin ninyong salita. Wasma'u. So ito ay ibig sabihin, pakinggan natin ang Quran, pakinggan natin ang Sunnah, pakinggan natin ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakinggan natin ang pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamagitan ng pakinggan ito at isabuhay natin, sundin natin ito. Hindi sapat yung narinig lamang natin pagkatapos hindi natin ito sinasabuhay. So wasma'u, ibig sabihin dito, ijaba, na sundin natin, tugunin natin ang panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa ibang aya, sami'na wa ata'na, sa iba pang wasma'u wa uti wa atiu, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakinggan ninyo at ang unang-unang dapat talaga ritong tinutukoy sa atin bilang isang mga Muslim. Ganon din sa mga hindi mga Muslim na talagang pakinggan ang Quran. Lalo na kapag ito'y binabasa, ito'y pinapaliwanag, ito ay pinag-aaralan, dapat pakinggan natin ang Quran.
ito ang tinatawag nating wasmao. Na ang Quran, hindi ito na lalo kapag may mga ibang salita na sumasabay sa Quran, dapat talaga bigyan natin ng priority ang Quran. Kaya pag binabasa nga ang Quran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha quri'a al-Quran, kapag binabasa ang Quran, ito ay pakinggan ninyo. Pakinggan ninyo. Kaya ang ng mga sahaba, kapag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nangangaral, nagpapaliwanag, talagang sila ay nakikinig sila, pagkatapos tinatanggap nila ito. Inimemorize nila ito, iniintindi nila ito, tinatanong na sa propeta, at pagkatapos ang talaga na hindi sila lumilipat ng ibang aya kapag hindi nila ito na iintindihan at hindi nila ito na isa sa buhay. Yan talagang pinakamahalaga sa Quran na kapag narinig natin, pag intindihin natin mabuti, maganda kung ma-memorize natin para huwag natin makalimutan. Pagkatapos, isabuhay natin. Isabuhay natin ito. Balil kafirina adabun alim. Sabi rito na Allah subhanahu. At sa mga, para do sa mga kafirin, sa mga disbeliever. So, mayroong naghihintay sa kanilang adabun alim. Malupit na o alim, mu'lan, ang ibig sabihin ito, masakit na kaparusahan. Masakit na kaparusahan. So, ang ginagamit lagi sa mga kisyon, adabun muhin, ito ay special sa mga kafir. Special sa mga kafir. Minsan ginagamit sa Muslim na nagkasala o disobedience o Muslim na nakagawa ng kabair ang alim. Kaya lang, alam naman natin, katulad na nabanggit natin sa hadith, paliwanag ng hadith, na ang isang Muslim na gumawa ng kabair, parusahan sa impyerno, pagkatapos lalabas, hindi katulad na mga kafirin na talagang permanente sila sa impyerno. Talagang mu'lim at saka muhin ang kanilang kaparusahan. So sa aya na ito ang nakuha nating aral o pawaid na ang Allah subhanahu wa ta'ala tinuturuan tayo na kapag tayo ay inutusan, talagang ito ay ating sundin, pakinggan natin, sundin natin sa buhay natin. At kapag tayo ay pinagbawalan, may pinalit na pautusan sa atin, halimbawa pinaalis yung at may pinalit, dapat yun ang ating talagang sundin. Halimbawa, katulad na nangyari sa propeta sallallahu alaihi wasallam nung nakaharap sila noon sa Bait al-Maqdis sa Palestine. Pero nung inutusan sila ng lumipat sa sa Masjid al-Haram, sa Makkah, sumunod sila. Talagang sumunod lahat. May mga iba nagtanong, pero nung malaman na ito'y utos, at ito'y revelation, lahat sila ay sumunod. Ganyan ang ng mga sahaba. Ngayon dito, na napansin natin sa aya na ito, na maging ang mga Yahud, kapag sila ay nung kalubilo sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganyan talaga ang kanaugay dahil sa kanilang disbelieve sa Quran at saka sa Propeta, at ganoon din sa kanilang inggit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang gusto talaga nila, sila lang ang may darating na propeta magmula sa kanilang lahi. Ayaw nila lang sa ibang lahi, kaya talagang mayroon silang malaking hasad sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saka sa mga Arab, sa mga Banu Ismail. Gusto nila puro darating lang na propeta magmula sa Bani Israel. Ayaw nila na may ibang lahi na magiging propeta. Kaya dito, sabi nga rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, la taqulu ra'ina. So, ang aral natin dito, magmula sa mga Yahud, magmula sa mga Muslim, na ang ating pananalita. Una-una, ang isang Muslim, lalo kapag magsasalita tayo tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, at saka sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inuutosan tayo dito ng magandang asal o magandang manner o gamitin natin ang pinakamagandang salita, lalong-lalo na sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang propeta, siya ang taong pinakadakila sa lahat ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na tao. So kaya ang kanyang katayuan ay hindi katulad natin, na katulad ng iniisip ng mga Yahud na siya ay kanilang binababa at binabastos. Hindi lamang yun, sila ay kanyang pinagsasabihan pa ng masama. Bukod sa mga salita na ito, maraming salita na ginagamit ang mga Yahud. Halimbawa, kapag namimit nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nila, Samu alayka ya Abul Qasim. Hindi nila ginagamit ang ginagamit ang mga Muslim, Salamu alaikum. Sila naman, Samu alaikum. So sabi nila, ang ibig sabihin, di ba, mamatay ka, death on you, mamatay ka Abul Qasim.
So kaya nung narinig yun ng asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukod sa sinabi niya samur sa mga ano ng mga kirada wal kanasir, wala na. Nilagyan pa ni Aisha, sabi ng Propeta, wag mo sabihin mo lang wa alaikum. Kaya ang Propeta, pag may nagsasabi sa kanya ng ganyan, wa, salamu alayka, sasabihin niya, wa alayka. So, maging ang talagang siya ay talagang kitang-kita na siya ay propeta dahil kapag siya ay pinagsabihan minsan o ginamitan ng masamang salita, hindi siya gumaganti o gumagamit ng masamang salita. Kaya siya talaga ay modelong tao. Hindi niya sinabing mamatay ka rin o labi lang niya, same to you. Bilang sinabi niya kasagutan. Pero alam niya na ang sinasabi ng mga Yahud ay talagang masama ang intensyon para sa kanya. Masama ang layunin para sa kanya. Kaya tayong mga Muslim, alam natin ang mga kupar at ang mga musrikin, lahat ng mga kupar. Yan ang dinakalang layunin sa ating mga Muslim. Talagang masama ang, maging sa, alam natin, mga Pilipino, mga Muslim, may kasama tayo mga Pilipino na hindi sasabihin sa atin, magsasalam tayo sa isa't isa, sasagot sila sa tabi, sabi na, malay ko sa'yo. So, pambabastos sa atin. Yung iba na Muslim, tinatawanan lang. Tinatawanan lang yung pambabastos nila sa atin samantalang. Lalo na kapag sila ay nasa ating lugar, bansa ng mga Muslim. So, yan ang sa atin na dapat bilang isang Muslim, piliin natin yung pinakamagandang salita at huwag tayong gagamit hanggat maaari ng masamang salita na gagayahin natin yung mga pamaraan ng mga kapirin, ng mga kupar, tsaka ng mga musrikin. So, mga pagmumura, mga salita na minsan halos kung ano ang kinukuha natin ang kanilang mga salita at gawa. Na dito sa aya na ito, ibig sabihin din na talagang huwag tayong gagaya, ibig sabihin yung tasyabbo. Na wag natin silang gagayahin sa kanilang pananalita o maging sa gawa. O sa anumang, sa sulok o manner. Huwag natin gagayahin ng mga hindi mga Muslim. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tasyabba biqaumin fa huwa minhum. So kaya dito, ultimo salita, sabi, la taqulu, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag niyo sasabihin niya salita na sinasabi ng mga Yahud na at ang ibig sabihin pala niyan ay, kaya pinapalitan niya na Allah subhanahu wa ta'ala, kahit maganda ang meaning niya sa mga Arab, sa mga sahaba, pinapalitan niya yan dahil para wag makapasok ang mga Yahud, wag na nilang gamitin niya na pambabastos, paluloko sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, kung ang mga Muslim ang gagamit niyan, mga ganyan, gagawin lang, babastusin nila o kahit pabiro lamang sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ay nawakid ng Islam. Yan ay kupor sa din Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga Allah subhanahu wa ta'ala sa surah At-Taubah, wala in sa'altahum, kapag tinanong sila bakit nila, kasi ito nangyari sa Battle of Tabuk, may mga munapikon na mga nagsasalita ng labas sa propeta at mga sahaba, close companion ng propeta. So tinanong sila ng mga Muslim na kasama nila, bakit yung ginagawa yan? Sabi nila, layaquluna, sabi nga sa Quran, layaquluna innama kunna naudu wa nal'ab. Sabi niya, kami ay nagpapalipas lamang ng oras, naglalaro lang para kasi nakakainip magbiyahe papuntang Tabuk. Malayo. Punta sila sa Battle of Tabuk. Pagkatapos dumating yung aya nga natungkol yung aya na yan, tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tasta'siun kad kafartum ba'da imanikum. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na qul abillahi, sabihin mo sa kanila ang Allah at ang kanyang ayang Quran at ang Rasul ang kanyang sugo na inyong binibiro o nilalaro o pinagtatawanan, sabi doon, kad kapartum, kayo ay nagbada, kahit kayo pagkatapos nyo magsabi na kayo ay merong iman, kad kapartum, nawakid ng Islam ang pambabastos sa Allah subhanahu wa ta'ala at saka sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya tayo mga Muslim, talagang layuan natin ang paggamit ng hindi mga magagandang mga salita. Lalo na kapag ang tinutukoy natin ay ang Quran at saka ang Sunnah o katuruan ng Islam. Lalo na sa umur ng ating buhay dito sa dunya. Layuan natin yan. At wag tayong gagaya talaga sa mamaraan ng mga kupar. Mga kupar. At pakinggan natin kung anong wasma'u, sabi rin, pakinggan natin kung anong turo ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang pakinggan natin. At yan ang dapat lumabas sa ating dila, sa ating bibig, at yan ang dapat maging ating kilos. Kung ano ang teaching ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pagkatapos sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, walil kafirina adabun alim. So dito, kinonsider dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ang magsasalita ng masama laban sa propeta Muhammad, dahil tinutukoy dito ng aya ang propeta, na huwag kayo magsalita ng raina sa propeta. Kung sino man ang magsalita ng masama, pagbibiro, pambabastos, pagsasabi ng propeta ay bobo, ang propeta ay kulang ng pag-iisip, ang propeta ay ganito, sabi dito, walil kafirina adabun alim. Sinabi na Allah na ang tao na yan, kung siya ay nakiklaim sa sa taas, nagsasalita siya ng labas sa propeta, labas sa Allah, labas sa Quran o sa teaching ng Islam. Alam ba, bastusin mo yung mga babae nakahijab, nakanikab. Yung mga lalaki na sumusunod sa katuruan ng Islam, nagpapahaba ng balbas, ganyan. Sabi mo, kambing o ano man. Bibiruin mo, bastusin mo yung mga ano yan. Yan ay, sabi nga, walil kafirina adabun alim. Doon sa mga taong kafir, sa teaching ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila pinakikinggan ang teaching ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay kafir at may nag-iintay sa kanilang malupit, masakit na kaparusahan. Sumunod na aya, sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wala almusrikina an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum wallahu yaqtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dhul fadlil adim. Sabi rito ng Allah, ma yawaddu. Ang ma dito ay napiya. Napiya. Ibig sabihin dito ng yawad from the word mawadda. Ibig sabihin pagmamahal. Sabi nga na siya Qutaymi sa kanyang tafsir, sabi niya ang ibig sabihin dito ng mawadda o yawaddo ay khalis na mahabba. Khalis na mahabba. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay hinding-hindi minamahal o may mga nagtatrasabi na hindi minamrais, hindi nagugustuhan. Actually, ibig sabihin mahabba, ang ibig sabihin. Hinding-hindi minamahal nino alladina kafaru min ahli alkitab. Yung mga kafir sa people of the book, walal musrikin at yung mga musrikin an yunazzala alaykum min khairin min rabbikum. Hindi nila magugustuhan, hindi nila mamahalin, hindi nila nanaisin na may dumating sa mga Muslim na kabutihan. Abirit min khairin min rabbikum. Ano mang uri ng kabutihan na dumating sa Muslim ito, talagang ayaw nila, kinamumuhian nila. Hindi nila ito nagugustuhan dahil gusto nila lahat ng kabutihan para sa kanila lamang. So yan, sinabi rito, alladina kafaru min ahlil kitab. Magmula sa ahlil kitab. So alam natin sa ahlil kitab, meron din namang believer, min ahlil kitab, kafaru min ahlil kitab. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sa ahlul kitab, nung dumating si Prophet Musa, may mga naniwala din sa kanya mga sa panahon niya, pagkatapos nung siya mawala, pumalit si Prophet Isa ibn Maryam, meron din naniwala kay Prophet Isa ibn Maryam na ahlul kitab. Pagkatapos kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron ding naniwala na ahlul kitab. Kaya sabi, alladina kafaru min ahlil kitab, yung mga kafir na ahlul kitab. Walal musrikin at yung mga musrikin. Na ang mga tao na yan, ang mga kafir, lahat ng kafir at mga musyrikin, kaya ang tawag talaga natin sa mga kafir. Iba tawag pa dyan na sasabihin pa nga ng iba, ang mga Yahud, tsaka mga Yahud na sa hindi yan kafir. Sinabi dito na Allah subhanahu wa ta'ala, kafir. Sinasabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, marami mga ayat sa Quran na sila walil kafirina adabun alim. So nagsalita lang sila ng labas sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o nagsalita tungkol sa Quran, nagsalita tungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magmula sa ahlul kitab at saka so kaya sila, wala silang hangad. Hindi nila gugustuhin, hindi nila minamahal na magkaroon ng anumang uri ng kabutihan ang isang Muslim. Kaya, sabihin natin, lahat ng mga disbeliever, lahat ng mga kafir, at lahat ng mga musyrik, anumang uri ng musyrik yan, ang kanilang din, sabi nga naman, millatun wahida, millatul kufur. Isa lang sila, kufur sila, kafir sila. Musyrikin, sabi nga natin, ang musyrikin, kaya, ang mga ahlul kitab, kafir, meron din sa kalang musyrik,
Ang musyrikin talagang clear na musyrik sila. At pure na kafir dahil dalawa sinasamba nila. Masamba daw sila sa alas, claim nila pag sumasamba rin sila sa kanilang sinasamba ng nahuwad na Diyos, merong katambal. Kaya sila tinawag na musyrikin. Sabi nga rin, an yunassala alaykum min khairin min rabbikum, na may dumating sa inyo, magnusul sa inyo, unang-una dito, may dumating sa inyong kabutihan magmula sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa taas. Halimbawa, Quran. Ayaw nilang talagang paniwalaan ang Quran na yan. Ayaw nila na meron, kaya gagawin nila ang lahat para talaga harangan ang Quran. Kaya tingnan natin ngayon sa media, sa mga may mga iba talagang gusto lang sabayan, takpan ang Quran sa pamagitan ng musika. Takpan ang Quran sa pamagitan ng magagandang mga sinima. Nagaganda ang mga palabas. Ay mga Muslim din, gumagaya na. Kagaya yung mga kanilang mga lecture, lalagyan na rin ng sinima. Minsan pinapakita pa yung paraiso kahit hindi naman talaga pwede ipakita yung paraiso, yung impyerno. Dahil wala pa nakakita talaga ng pagdating sa future o mga unseen, hindi na ipakita. Kaya lang, sa pagsunod natin sa mga kupar na gusto talaga tayong sumunod sa kanila at gayahin natin sila at maging katulad natin sila, so tayo ay ginagawa lahat ng paraan. Talagang sinisira nila, hinaharm nila mga Muslim, maging sa dawa. Sinasabayan nila. Ganon din yung mga ligaw na mga Muslim na nagdadawa ng dalal. So kaya dito, ang natin na ang maging maingat talaga tayo sa pag-aalaga ng ating Islam. So ang mga Muslim, mapapahamak tayo. Meron sa ating mapapahamak. Kaya lang, hindi na Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam din na ito magagawang sirain kahit ano mangyari. Yan ay pinangako na Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang masisira ang Islam dahil pinangako na siya mismo ang tayo mga Muslim na hindi talaga nag-aaral ng Islam, tayo ang mapapahamak na mapapasunod tayo sa kanila. Pero ang Islam, andyan yan, hindi yan masisira. At yung mga tao talagang humahawak sa Islam, hindi lang magagalaw. Na mga Muslim. Kaya pansin natin, sabihin natin, ang mga hindi mga Muslim, kapag sila ay nasa lugar natin, mga Muslim, sa Saudi Arabia, marami dito nagtatrabaho na hindi mga Muslim. Dahil sa atin, ang turo sa atin ay maging mabuti at maging makatarungan, just. So pinagkakaloob ng mga Muslim ang karapatan nila. Meron mga iba, hindi talaga. Meron din mga ibang Muslim, hindi sumusunod sa katuruan. Pero makita natin dito, karamihan sa nagtatrabaho dito, nakakamit naman nila ang kanilang karapatan. Trabaho sa mga malaking kumpanya, sa mga hospital, nakakamit nila ang kanilang karapatan. Minsan nga, mas maayos pa ang kanilang karapatan na nakakamit kaysa sa Muslim. Pero kung tayo naman ay nandun sa kanilang lugar, at sila ang namamahala sa kanilang lugar, alam mo, sa Pilipinas tayo, minority tayo, hindi tayo makakuha ng trabaho. Hindi makakuha. Yan ang pagkamuhi talaga sa atin. Kailangan magpalit ka ng pangalan kung gusto mo magtrabaho. Kailangan magpalit ka. Magpanggap kang hindi ka Muslim. Ahitin mo yung balbas mo. Huwag ka maghijab. Nakisama ka sa kanila. Kapag may okasyon sila, samahan mo sila para malugod sila sa'yo. Talagang alisin mo yung identity mo na Muslim ka. Kaya yung Muslim talaga na gustong magpaka-Muslim sa lugar na mga hindi mga Muslim, hindi sila sumasama, hindi sila nagtatrabaho dyan, nagsisikap sila magnegosyo. Kahit magtinda lang sila sa bangketa, naisip pa nila kaysa sumama sila sa mga na maging katulad sila ng mga kupar hanggang sa kasama na sila ng mga kupar. Dahil sila talaga hindi malulugod sa atin. So ayaw nila na magkaroon tayo ng anumang uri ng kabutihan. Ayaw nila na i-practice natin ang Islam. Gusto nila, unang-unang ating akida, ating din. Gusto nila na iwan natin ang din. Hindi sila malulugod. Hindi sila malulugod sa atin hanggat hindi tayo sumunod sa kanila. Lan tarda anka al-Yahud wan Nasar hatta tattabi'u millatahum. Hindi malulugod sa inyo ang mga Yahud wan Nasara hanggat di kayo sumunod sa kanila. Di kayo sumunod sa kanila. Kaya talaga ito ay sa atin, Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi sa atin, ang pagkamuhi sa atin ng hindi mga Muslim ay talagang nasa puso nila. Hindi kahit na minsan nagpapakita sa atin ng kabutihan, nagpapakita sa atin ng hindi natin sila dapat pagkatiwalaan. Yan sila, ngayon, nangyayari na mga pandemic. Alhamdulillah, yung mga Muslim na nasa lugar ng mga Muslim, so may mga Muslim na doktor, mga manggagamot, ospital,
mapangalagaan natin ang ating sarili kahit papaano. Kaya mag-ingat pa rin tayo. Minsan may mga tao rin nagtatrabaho dyan na impluwensya ng hindi mga Muslim. So kaya dito, sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi talaga naisin na magkaroon kayo ng anumang uri ng kabutihan dito sa dunya at saka sa akira. Kahit konti. Ayaw talaga nilang makaranas tayo na tayo ay magtagumpay, tayo ay mamuno. Kaya gusto nila sila talaga ang umahawak sa atin. Kaya tingnan natin ang mga majority ng mga lugar, kapag may mga Muslim na kaya nilang guluhin. Ayan, Syria, nawala na ng bansa. Ang Lebanon, ganoon din, ginugulo na. Ang Iraq, ang Libya, nawala na. Ang Egypt, ganoon din. Hindi tinitigilan ang mga gulo. At inaatake nila yung mga Muslim na mga munapikon. Yan ang ginagamit nila para magkagulo ang mga Muslim sa Egypt. Hanggang ngayon, wala silang stable na pamunuan. At nakita natin sila, talagang wala silang ginawa kundi hindi sumunod sa kanilang pinuno, bastusin ang kanilang pinuno, magali sa kanilang pinuno. At nakita natin na yan ang naging resulta ng mga taga-Syria sa kanilang pag-rebel sa kanilang pinuno. Sila ay nawalan ng bansa at sila ay mukhang mga palaboy o pulubi sa iba't ibang bansa na sila ay inaapi, nire-rape at walang pagkain at sila ay nakatira kung saan lamang. Dahil sa kanila rin kagagawan na meron silang bansa, hindi sila. Ninais pa nila na makipagdigma sa kanilang pinuno na Muslim, hindi kaysa sa magsabar at mag-aral at mag-practice sa isa't isa hanggang sa mapasama ang lahat. So yan ang layunin sa atin ng mga hindi mga Muslim. Kaya talagang tayo ay wag natin silang gagayahin. Wag natin silang mamahalin. Wag natin silang pagkakatiwalaan. Pagkatapos, sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala, para ipaalam sa mga kafir na hindi mangyayari ang kanilang ninanais. Kahit talaga, wallahu yaktassu birahmatihi may yasha. Sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah nagdidesisyon. Kung sino ang pagkakalooban niya ng biyaya, kung sino ang gagawin niyang leader, kung sino ang gagawin niyang tagumpay, kung sino ang gagawin niyang tagumpay dito sa dunya at saka sa akhirah. Kaya na mga Muslim, kung tayo lamang ay talagang humawak sa Islam, tayo ay magiging tagumpay, tayo ang mamumuno. Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, ipagkakaloob sa mga salihin. At sabi ron, pagkakaloob sa inyo ang kalipa sa ibang aya na ya'budunani wala yushrikuna bihi syai'a. Unang-una talaga tauhid. Kapag ang isang Muslim, ang mga Muslim humawak talaga sa tauhid, humawak na mabuti sa tauhid at saka sa sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa la ilaha illallah, at humawak sa sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila maano at sila ay mangingibabaw. Noong panahon dito, noong una, bago dumating ang mga pagbabago, siguro mga 50 years ago, bago pa siguro, magmula bago dumating ang 2017. Alhamdulillah, Islam talaga dito sa Saudi Arabia, makikita natin nangingibabaw ang tauhid. Lalo noong before, bago pa dumating yung mga bagay na yan, mga 50 years ago, ang mga tao dito, walang sa dunya, puro religion, puro din. Ang kalang din ang kalang naatupag dito. Sala, kapag oras ng sala, iwalan negosyo na, kahit yung pera lang, lalagyan lang kung saan. Wala yung mga gwardiya na yan, yung mga susi na yan, mga cabinet na yan, mga ginto, nakalagay lang sa lamesa, tatakpan lang ng tela. Yung pera nasa ilalim lang, pera lang, mga nasa karton lang. Pero ang mga tao, napakayayaman, ang dala ng pera, supot-supot, dadala sa bangko. Pag sila ay nagsadaka sa mga mahihirap, talagang ang biyaya anong araw dito talaga hanggang ngayon naman na nandiyan ang tauhid at walang shirk at wala yung mga tinatawag nating mga pasad na mga corruption, na mga prostitution, yung mga alak, mga bawal na pagkain, bawal na aliwan. Kapag pumunta yan, dumating niya sa lugar at unti-unti dumating yan, gagawing mahirap ng Allah subhanahu wa ta'ala mga tao. Ang tauhid ay nagbibigay ng biyaya sa tao.
Dahil kapag inaayos natin ang ating relasyon sa Allah subhanahu, kaya ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung ma-establish nila ang tauhid sa Jaziratul Arab, nasakop nila ang Rome at saka Persia. Nakuha nilang kayamanan ng dalawang superpower na bansa. Anong dahilan? Dahil sa sila ay malakas na army, sila superpower? Hindi. Dahil sa kanila tauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagsunod nila sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan talaga ang tunay na tagumpay ng mga Muslim. Kaya sabi dito, ipinagkakaloob na Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mercy, ang kanyang rakma o ang biyaya. Kahit kung sino ang kanyang naisin, binigay niya sa Arab ang nubuwa. Nilipat niya magmula sa mga Bani Israel, nilipat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at binigay niya sa mga Muslim ang padal. Tinatawag natin talagang honor sa mga tao na susunod talaga sa Islam. Katulad ng panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga kulapa. Talagang pinagkalooban sila ng karangalan. Sila ay ginalang sa buong mundo, hindi sa kayamanan. Ginalang sila dahil sa kanilang din. Dahil sa kanilang Islam. So, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, yaktasu birahmati mayasya. Ipagkakaloob niya ang kanyang mercy sa sino man ang kanyang naisin. Kasi siya ang nagdidesisyon ng lahat. Siya ang naghahawak ng lahat, hindi mga kaper. Tayo lang mga Muslim, magrujo tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magrujo tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kitab at saka sa sunnah. Wag natin itong iiwanan, wag natin itong babaliwalain ang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakahirap nitong pag-aralan. Talagang magkaroon tayo ng sabar. Lalo na sa ating mga non-Arab, mahirap intindihin ang Quran. Kahit basahin mo na maraming beses paulit-ulit, ang buong Quran, mahirap ito intindihin kapag hindi malinis ang iyong puso. At hindi mo talaga ito upuan sa mga taong marurunong. Unang-una, dapat malinis talaga ang ating puso sa pagtanggap ng Quran. Wallahu dhul fadlil adim. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala. So, tinatawag natin kasaganahan, biyaya, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagmamayari niyan. Siya ang dhul fadl, siya ang owner ng lahat ng mga biyaya, kasaganahan, tagumpay dito sa dunya, sa akhirah. Tagumpay, ano bang uri ng tagumpay? Sa pamumuno, sa posisyon, sa kayamanan, lalong-lalo na tagumpay sa kabilang buhay. Ito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala nagmamayari ng karangalan na yan, ng bounty na yan, ng padal na yan. Yan ay magmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sa sino man. Hindi sa mga superpower na marami silang weapon, sila ay mayaman, sila ay marunong sa teknolohiya. Mawawala ang mga teknolohiya na yan. Unti-unti ang mawawala. Unti na, pasin natin ngayon. Minsan hindi sila pinakikinabangan. Ngayon, nung panahon na nakalipas na mga buwan na, hindi napapakinabangan. Yung mga aeroplano, hindi napapakinabangan. Yung mga technology na hindi napapakinabangan. Yung mga nagagandahan lang sa sakyan, hindi napapakinabangan. Dahil yung panahon, mawawala. Babalik talaga mawawala yung mga bagay na yan. Kaya tayo mga Muslim, huwag tayong masilaw sa sina ng dunya. Yan ay beautification lamang. Dapat masilaw tayo sa kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diyan dapat tayo talagang masilaw. Dahil yan ang pinakamagandang kayamanan. Yan ang pinakamagandang tagumpay. Yan ang tunay na success. Ang kitab na Allah subhanahu wa ta'ala, ang din na Allah subhanahu wa ta'ala. Ang din ng mga kupar, ng mga musrikin, iisa lang ang din nila kahit anong mangyari. Hindi. Sila ay sama-sama. Sama-sama sila. Ano ba sabihin natin? Yung Iran, kunyari, Iran. Kunyari, sila ay kalaban ng Amerika, ng Israel. Pero sa totoo lang, sila ay kasama nila. Kung talagang totoo na sila ay kalaban ng dapat, ang unang-una lang atakehin Israel. Kasi ang nabanggit sa Quran, ang kalaban ng mga Muslim, Yahud. Kung talagang ipadala doon yung mga missile, dito sa Makkah at Madina, pinapadala ang mga missile na mga rapida na yan, na mga kuburiyon na yan. Mga dalal na mga ano yan, na mga. So, bakit isa lang puso nila ng mga Yahud, ng mga kupar, isang puso nila. At tingnan natin sa Saudi Arabia, wala dito nakatirang Yahud. Pero dito siguro nagtatrabaho o may business, mayroong sa aman sa mga tao dito o mga amir dito o sa ruler. Yan ay walang problema. Yung akad contract, hindi natin yan pwedeng galawin. Pero sa Iran,
libo-libo ang nakatira doon ng mga Yahud. Napakaraming nakatira. Kung tingnan niyo ang Iran. Aspahan na Iran. Maraming naninirahan ng mga Yahud. At sabi pa nung leader nila doon, ang mga Yahud na nakatira dito ng mga Shia mga Yahud na nakatira dito ng mga Iranian, sila ay good na tao. Masabi ni Khamenei, ang kalang leader. At sinabi at ang mga Yahud na yan, na magmumula sa Aspahan, diyan magmumula ang Dajjal, sila ang unang-una makakasama ng Dajjal para kalabanin ng mga Muslim. Diyan sila magmumula sa Aspahan, sa Iran. At ang Dajjal ay magtatapos sa Palestine, kung saan din nandun yung mga Yahud, pero doon siya tutugis o abutin ni Prophet Isa ibn Maryam a.s. So yan ang talagang sitwasyon natin bilang isang Muslim, na wag natin silang pagtiwalaan, wag natin silang mamahalin sa ating puso. Ay sila ay ating kamag-anak na banggit sa aya ng Quran. At wag natin silang gagayahin. Maging ang kalang pananalita, ang kalang gawa, ang kalang pag-uugali, lahat ng aspeto sa kalang hanggat maaari talagang kung tingnan natin lahat ng teaching na Islam, lahat. Ultimo sahur. Pinagsasahur tayo kasi ultimo pag-aayuno, hindi sila nagsasahur. Para daw maiba tayo sa Yahud at Nasara. Sinasabi talaga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wag tayong gagaya sa kanila. Wag tayong gagaya sa kanila. So, ang tinutukoy talaga natin dito, yung mga pure na kafir. Pero pagdating sa Muslim, mahalin natin ang kapatid nating Muslim. Higit sa lahat. Kahit anong mangyari. Kung may pagkukulang, pagtakpan natin hanggat maaari ang kapatid nating Muslim. Dahil yan ang ating kapatid na Muslim. Inshallah, hanggang dito na lamang, dalawang aya lang. Pero napakagandang ipaliwanag ng aya na yan dahil talagang napakaraming aral sa aya na yan tungkol sa tinatawag nating mahabba o alwala wal bara. Salita lamang na pinagbabawalan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please like this video and subscribe to my channel, Muhammad Ali.